sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayo magulumihanan sapagkat kailangan ito'y maganap datapot hindi pa ang wakas. Magandang umaga po muli mga kababayan, sa pagpapatuloy pa rin sa ating pagbabalangkas ng mga kaganapan na nakasulat sa mga nakasulatan. Sana ay huwag lang tayong magsawa ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito ay isang kaparaanan upang mapigilan yung paglaganap ng kasamaan sa ating daigdig. Kaya pagpasalamat natin na kahit pa paano mayroong mga mangaral na nagtiis, nagtyaga na nagsasalita sa inyong harapan, mga kababayan. Bahala na kayo kung tanggapin ninyo o hindi, nasa inyo na lang po yan, mga kababayan. Hinihiling ko rin na kahit pa paano pakinggan nyo rin ang aking mga salita. Ito ang kapanahunan ng Espiritu Santo. Natapos na po ang unang kapanahunan, kasi ang kapanahunan ng mga propeta. Natapos na rin ang kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo. Tapos na sila . At ito naman ngayon ang kapanahunan ng pagdating ng Espiritu Santo. Lagi kong sinasabi sa aking mga video ang mga salita nito. Walang kaalam-alam mga kapatid ang lupa na ilang dekada na lumipas na umira lang Espiritu Santo sa gado ng lupa. Alam. Katulad din naman ng kapanahunan ng propetang si Noe. Walang kaalam-alam ang tao na darating ang wakas sa kanila. Kasi nung panahon na umiral si Noe, ang halos nag-uusap na lang si propetang si Noe at ang ating amay, ang Diyos . Walang kaalam-alam ang mga tao. Kaya nung sukdulan ng kasama ng tao, inutusan na ngayon ng Diyos si Noe na gumawa na ng daong. O ano ang purpose ng daong? Para doon isakay ang pamilya ni Noe at ang lahat ng sari-sari mga hayop doon sa arko na yun. Ang ganda ng kwento mga kabayan, ang ganda. Kasi, bakit? Kasi ayaw ng Diyos na maubos ang lahi. Kasi nga naman, oras na magkaroon ng tubig baha sa kabuuan ng sandaigdigan, alam ng Diyos na walang mabuhay . Alam ng Diyos na walang mabubuhay kahit isa . Matao man, mahayop man, o ano mang klaseng mga hayop, patay lahat yan. Dahil sa tubig na nakaplano na yun ang gagamitin niya para. Kaya nung sukdulan na ang kasamaan ng tao, inutusan na ng Diyos si Noe para gawin yung arko, yung arka. Bakit? Anong purpose nun? Para doon isakay ang mga tao, mga hayop, sari-saring mga hayop doon sa arko na yun. Kasi alam nga ng Diyos na oras magpadagsa siya ng tubig baha ay walang mga bubuhay na laman. Wala rin mabubuhay sa lahat ng mga hayop. O papaano? Kung hindi gawin ng Diyos yung utos na yung kay Noe, di wala matitira, patay lahat. Kaya ang ginawa ng Diyos, inutos niya si Noe. Itong si Noe naman, gumawa ng arko doon sa kabundukan, sa malapit sa gubat. Siyempre, kailangan itayo niya ang arko malapit sa kagubatan dahil siyempre gagamit siya ng mga tao . Ngayon, nagtataka naman ngayon yung mga tao, bakit si Noe gumawa ng arko, sabi, malapit sa kabundukan. Paano nga niya idadala sa tabing dagat? Isa napakalayo. At bukod sa malayo, sa napakalaki nung arko na ginawa niya. Paano ngayon idadala yan
sa tabi ng dagat. Ayan, yan yung dumating sa kaisipan ng tao. Kaya, pinagtawanan siya ng mga tao. Pero hindi alam ng tao kung ano nasa isip ng ating Ama. Anong nangyari? Pagkatapos na magawa ni Noe ang arko, pinasakay na niya yung pamilya ni Noe, asawa at kanyang mga asawa ng kanyang mga anak-anak. At inutusan din niya si Noe na magsakay ng mga pili ng mga sari-saring hayop doon sa arko. Yan po yung istorya. Ngayon, pagkatapos na may sakay lahat ni Noe ang kanyang pamilya at ang mga hayop, yan, nagparting na ang Diyos ng baha. Mga tao walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam ang mga tao, mga kababayan. Habang ang mga tao naman noong panahon na yon ay lasing sila sa kaligayahan ng sanlibutan. Yan. Nagparagsa ang Diyos ng tubig baha na hindi nila nalalaman. Ano nangyari? Nagpaulan ang Diyos ng 40 araw at 40 gabi na ulan. Isang napakalakas na ulan. Ngayon, yung arka na ginawa ni Noe sa taluktok ng mga bundok malapit sa gubatan na imposible sa pagkaalam ng mga tao, lumutang. Bakit hindi lulutang? Isa napakatagal ng ulan, 40 araw at 40 gabi. Umapaw po ang tubig sa kabuuan ng sandaigdigan. Lumutang ang arko. Yan. Paglutang ng arko, lahat ng mga taong masasama nung panahon na yun, patay silang lahat. Ganyan po mga kababayan ng istorya. Ito po mga kababayan na isang verbal na pag-uusap. Inihayag ko sa inyo ang mga kaganapang ito sa pamamagitan ng verbal na pag-uusap. Yung kaya lang ninyo akong maunawaan. Kaya lang ninyo akong intindihin. Yan. So, yun lang ang maikling video ko sa umagang ito. Ngayon, siguro sa mga susunod na mga upload ko, mga video, unti-unti, iaharal ko na rin ang siyensa espiritual sa inyo kung luluubin ng Diyos at ipahintulot sa akin ng Espiritu Santo sa kapanunan ito. Mga kababayan, ito ang kapanahunan ng Espiritu Santo. Isang kapanahunan na pamimilit paghihirang. Yan. Kaya, sinasabi ko sa inyo na bagamat sabi sa Banal na Kasulatan, bagamat ang kalahian na Israel, sabi, ay kasing dami ng buhangin sa dagat, ay yung mga nalalabi lamang yaong maliligtas. Yan po yung nakasulat sa Banal na Kasulatan. Kaya, ang sinumang makinig sa mga salitang ito, sumakanya ang kapalaran. At yung ayaw, wala akong magagawa, kundi naganap lang ang isang kasulatan na kakaunti lamang yaong maliligtas ayon sa mga kasulatan. Basahin po natin. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel na nagsasabi, kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Yan po mga kababayan. So hanggang dito po lamang. Pansamantala iputuloy ko ang aking video at mabati ako muli ng magandang hapon muli sa bawat sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Binabati ko po ang lahat ng mga subscriber sa kabuuan ng 4 na sulok ng ating bansa. Maraming salamat.